saints who lived and died. Steadfast and strong, they've gone before us, And now as one they testify, I am resolved to follow Jesus. Your name alone I'll ever serve, and I will have no greater calling than to sing forever of your word. And I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause, though none go with me. My theme be only, oh hallelujah, I am resolved. I hear the sound, a mighty chorus, for there's a cloud surrounding me. And as I run, oh let them witness the life I live, this song I sing. May I be true in pain and sorrow, pour out my all till nothing's left. Then let me fly to realms of glory. This anthem strong, my dying breath. I am resolved to follow Jesus. Your name alone I'll ever serve, and I will have no greater calling than to sing forever of your word. And I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause, though none go with me. My theme be only, oh hallelujah, I am resolved. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided
Good morning and welcome sa atin pong Red Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 29 verses 10 to 14. Ito po ang sabi ng mga talata. Well, tulungan po ako ng ating mga digital ushers and usherette sapagkat hindi ko po na-encode yung atin pong topic, yung atin pong outline. Well, again, Jeremiah chapter 29 verses 10 to 14. Ito po ang sabi ng mga talata. Sundan po ninyo. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Number 14, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Well, the title of our topic for this morning is God's Plan. Again, mga kapatid, ang topic po ng ating pag-uusapan ngayong pong umaga is God's Plan, ang plano ng Diyos. Well, actually, kung ito pong chapter 29 na ito, maririnig natin palagi doon po sa sinabi ng verse number 10, for I know the thoughts that I think toward you, o verse number 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Madalas po natin yung naririnig patungkol po sa ating future, na ang Panginoon ay merong iniisip, meron po siyang plano para sa atin pong mga buhay. Well, actually, kung titingnan ho natin yung context, ito po ay pag-iisip ng Panginoon, hindi lang po para sa ating kalagayan, kundi maging sa atin pong kakaharaping buhay. Kaya nga kung titingnan po ninyo mga kapatid, malinaw po na mula sa pagkaalipin, sila po ay ibinabalik ng Diyos doon sa lugar na kung saan doon po sila nababagay. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid in verse number 10, ito po ang sabi ng talata. Sundan po ninyo. Verse number 10, for thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. As previously promised by Jeremiah, the captivity in Babylon would not go beyond 70 years. But again, can you imagine, for 70 years na sila po alipin. Kumbaga sa lugar na alam naman natin hindi doon ang kalooban ng Diyos para sa kanila. But God had appointed an end but we will be a long season in exile before God would cause you to return to this place. So, ang kalooban ng Panginoon para sa atin, mga kapatid, huwag maging alipin ng kahit sino paman. Huwag maging alipin ng kasalanan, huwag maging alipin ng Satanas, huwag maging alipin ng sistema ng mundo, bagkus tayo po ay mamuhay na mga anak ng Diyos at mga naglilingkod sa Kanya. Kaya na ito ho yung magandang bigyan natin ng pansin, mga kapatid. Kumbaga, tulungan natin ang sarili natin na talagang hanapin natin at alamin natin ano po ba ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ito po yung unang bagay na nakita ko according to God's plan. Number 1, kapag pinag-usapan plano ng Diyos, ito po ay sure. Sigurado na kahit gaano pa kaganda ang plano ng tao, kahit gaano pa kainam sa paningin natin yung gusto nating mangyari at maging future natin, hindi pa rin po yan hihigit sa magandang plano ng Diyos para sa atin. At ito pa po ang maganda. Kapag sinabi nating plano ng Diyos, ito po ay sigurado. Tandaan natin mga kapatid, kahit gaano kaganda yan sa paningin natin, kahit gaano yan ka-okay sa tingin ng iba, yung ginugusto natin, wala pa rin pong assurance na yan ay magiging tama. Wala pa rin po tayong katiyakan na yan ay mangyayari. Yan pa rin po kumbaga, parang tinatawag natin suntok sa buwan. Pangarap lang natin, pero wala pa rin kasiguruhan na talagang mararating natin at maaabot natin. Pero pagdating sa plano ng Panginoon, mga kapatid, ito po ay tiyak, ito po ay 100% na mangyayari sapagkat alam naman natin na sa salita po ng Panginoon, wala pong imposible. Kaya na kung pag-uusapan plano ng Diyos, mga kapatid, sabi ho ng verse number 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end.
Kung ang pag-uusapan, plano ng Diyos, sure. Pangalawa, pag pinag-usapan ho natin, plano ng Diyos, hindi lang siya sure, kundi ito rin po ay satisfying. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kasapatan, ito po ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, ito po ay nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Kaya nga, ang sabi ho ng Bible, yung pag-iisip ng Diyos, kung ikukumpara sa pag-iisip ng tao, malayong malayo. Milya-milya ang layo nito, mga kapatid. Kaya nga, sana po, pagtiwalaan natin ang Diyos sa buhay natin, na kung papaanong siya po ay nag-a-align ng ating pong buhay, at hindi lang ho ng ating buhay, kundi maging ng ating pong bukas. Kaya nga dapat to, tandaan natin yung salita ng Panginoon na siya ay mayroong magandang plano sa buhay natin. Kung dumadaan man ho tayo sa hirap, kung dumadaan man po tayo sa pagsubok ngayon, dalawang bagay yan eh. Yan po ay paraan ng pagtuturo ng Diyos. Pangalawa, bunga rin po yan ang pinipili natin at ginugusto natin sa buhay. Kasi naniniwala ko, walang matinong magulang nagugustuhin niya sa kanyang anak na siya po ay mahirapan at mapariwala. So naniniwala ako, ang Diyos ay hindi po mag-iisip ng masama para sa atin. Kaya kung ano man po ang pinapayagan ng Diyos sa buhay natin, naniniwala ako, yan po ay according to His plan. Yan po ay ayon sa kanyang magandang plano para po sa ating buhay at maging sa ating kinabukasan. Kaya nga, yan ho yung nakita ko po, mga kapatid, na magandang i-consider din natin sa buhay natin. Pagdating sa plano ng Diyos, pag-usapan ho natin, salita ng Panginoon. Yan po ay 100% sure, yan po ay satisfying. And not only that, sabi ho ng Bible, that is also successful. Kasi sabi ng Bible, for I will give you unexpected end. Yung salita po diyang end, hindi po yung ending o kawakasan. Kundi, yung end po dyan, equivalent po yan ng salitang success. Ang sabi ho ng Bible, verse number 11, balikan po natin. Bilisan lang po natin kasi yung mga bata, naka-standby po at iniintay tayong matapos. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Yung salitang unexpected end, ang katumbas po niyan is success. Tagumpay. Kaya kung ang pag-uusapan, kaisipan ng Diyos, mga kapatid, wala siyang iisipin na tayo po ay malulugi. Wala siyang iisipin na tayo po ay magiging bigo. Lahat ng inisip ng Diyos, lahat ng ginawa ng Diyos maganda. Tignan po ninyo, sa kalikasan, pag kayo po ay namamasyal, lalo na sa mga probinsya, makikita natin yung kabundukan, yung mga karagatan, yung ganda ng kalikasan, gawa ho ng Diyos yan. Kung paano umaandar at gumagana ang kapaligiran, maging ang buhay ng tao, gawa po ng Diyos yan, mga kapatid. So, anong ibig sabihin? Dito natin makikita na ang Diyos ay mayroong magandang plano para po sa ating lahat. Kaya nga, ang lundo, mga kapatid, ng plano ng Diyos, tagumpay, victory. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm 145, and verse number 19, ito ang sabi ng Bible, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. So tingnan po ninyo kung gaano kalambot ang puso ng Diyos patungkol po sa ating mga kalagayan. Kaya nga again, mga kapatid, naniniwala ako, ang Panginoon, meron siyang magandang layunin, meron siyang magandang plano para po sa bawat isa. Kaya nga mga kapatid, ito po ang ating mensahe ngayon pong umagang ito. At para po sa ating trivia, mga kapatid, ito po ang sabi ng verse number 11. Ito po ang sabi ng verse number 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of blank. Okay? Thoughts of blank. Yan po ang sabi ho ng ating trivia for this morning. Ano po yung blank na yon? Yun po ang ating trivia ngayon pong umaga. Samantala, ito na po ang mga sumagot ng tama sa trivia po natin kahapon. Sino-sino ang mga may gustong patayin? Si Prophet Jeremiah. Mga kapatid, ang tamang sagot po, priests, prophets, and people. Ayan, hindi po yung princess. Ayan. So, nililinaw po natin. Ito po ang mga sumagot ng tama. Ito po yung ating top 3. Number 1, Sister Gypsy. Good morning, Sister Gypsy. At ikaw yung number 1 sa trivia natin yesterday. I mean, nung Thursday. And then, pangalawa, Sister Len, si Mami. And then, ang pangatlo ay si Ninang Kiten. Ayan, congratulations po sa inyo. Kayo ang nakasagot lang ng tama. Samantalang, yung iba naman, ang nasagot po iba. Kaya nga, yun ho yung ating trivia. Ipinilagay ng Diyos sa liig ni Prophet Jeremiah ay, yun po,
Kaya ito po ang tamang sagot, mga kapatid. Ano ho? So kaya nililinaw lang ho natin. Yan po yung ating trivia noong nakaraan. Sila po ang sumagot ng tama. Medyo na-confuse lang po ako rito sa sinend sa akin ni Ate Sara na trivia dahil dalawa po yung triviang nandito. Yung ipinilagay ng Diyos sa lieg ni Prophet Jeremiah pero putol. Ano ho? So kaya yun po mga kapatid. Well again, sa lahat po na nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ongoing po kasi yung klase po ng mga bata sa OCC. Ito po, makikita niyo po sila. Madami yung mga batang nandito. Ayan. Kaya hindi po ako makasingit kanina dahil ongoing po yung pag-share ng gospel. Ano ho? So again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.